Kung nanlilimahid na rin yung mga makina ng motor nyo, eto nga pala yung mabisang ginagamit ko pampaputi ulit. Yung kaninang halos nang gigitata na talaga yung itsura pero napakalinis na ulit ngayon. Medyo makapal-kapal na nga rin pala yung naipon na carbon dito sa loob ng makina, buti na lang nalinis na rin natin. Bale, ito na nga pala yung day 3 ng Oplan Papogi nito ni Project Bitoy. Itong nabili natin na napabayaan na Honda Beat car. Bale, yung plano ko nga palang gawin dito, malinis na natin tong buong crankshell tapos marekondisyon na rin natin yung makina. Pagkatanggal ko pa nga lang pala ng head, meron agad welcome party na bumungad sa akin. Mukhang matagal na panahon na to na hindi nabubuksan dahil sobrang kapal na kasi ng carbon dito sa mga valve. Yung tipong halos pwede na to taniman ng toge dahil sobrang kapal na talaga dito sa loob. Dahil medyo matrabaho nga pala yung gagawin natin ngayong araw, hindi ko na to pinatagal. Kinuskus ko na nga pala to ng steel brush. Bali, gasolina lang yung pinanglinis natin dito para matanggal yung mga namumuong langis dito sa loob. Hindi naman tayo expert sa makina pero kahit papano naman medyo nakakaintindi tayo kaya binaklas ko muna internals nito para ma-check lahat. Baka kasi hasa tayo ng hasa ng valve, yung pala baluktot, useless din. Kaya pagkatapos ko nga palang sipatin, nung nakita ko na okay pa naman yung condition, saka ko nga pala inisa-isang tanggalin yung carbon dito sa loob. At para sigurado tayong walang singaw tong barbula, hinasa ko na nga rin pala yan para gumanda yung valve seat niya. Wala nga pala tayong proper tools para medyo mapabilis yung paghahasa natin kaya mano-mano ko lang to inikot gamit yung kamay ko. Mukhang madalas din talaga na overuse yung langis na gamit dito kay Project Bitoy dahil may marka na kasi dito sa buong head pati na rin dito sa may cover. Pati nga pala yung piston nito medyo marami na rin naipon na carbon kaya ginamitan ko na nga pala ng wire brush para mas mabilis nating matanggal. Kaya pagkatapos ko nga pala malinis lahat, inisa-isa ko na rin ibalik yan dito sa head para maisalpak na uli sa makina. Paniguradong wala na talagang magiging problema yung mapapamanahan nito, siguradong nakangiti talaga literal hanggang pagtulog. Bali, nagdadatingan na nga rin pala yung mga ibang piyesang isasalpak natin dito kaya excited na rin ako na maitayo to si Bitoy. Mukhang magiging unique din kasi yung itsura niya lalo kapag natapos na natin to buuin. At para masimulan na nga rin pala natin malinis tong buong crankshell, ikinabit ko na nga pala tong head cover. Tapos ibinalik ko na nga rin pala yung dalawang tornilyo niyan dito sa may taas. Saktong pagkakahigpit lang yung ginawa natin dyan dahil baka masobrahan, siguradong ubos yung thread niyan sa loob. At dahil sisimula na nga pala natin to paliguan, kinuha ko ulit yung manifold para hindi pasukan ng tubig dito, isasalpak uli natin. Ilagay ko na rin yung dalawang lock nut para sumakto lang yung pagkakalapat. At dito na nga pala magsisimula yung masinsinang paglilinis natin. Pero nakalimutan ko nga palang balutan ng plastic yung manifold na nilagay natin kanina kaya ito muna yung ginawa ko bago uli natin i-spray niya ng tubig. Bali, tubig na may sabon nga pala yung unang nilagay natin dito para matanggal muna yung mga alikabok. Wala naman tayong kakaibang gagawin dito pero para magkaroon kayo na idea kung paano ko to nililinis, ipapakita ko rin sa inyo. Pagkatapos ko nga pala linisan gamit yung sabon, maglalagay naman tayo ng degreaser para matanggal naman yung mga malalagkit. Tapos inisprayan ko na nga pala lahat lalo na dito sa mga singit-singit tapos bahagya ko lang yung binrush. Buti na lang talaga malakas yung pressure ng tubig ngayon kaya natanggal din agad yung mga libag lalo na dun sa mga sulok. Bale, ito nga pala yung huling nilalagay ko. Ito naman yung magpapaputi sa makina tapos dun sa mga hindi natanggal na libag, ito na rin yung bahala. Marami na nga pala ngayon nabibiling mabisa rin na panglinis ng makina pero ito na kasi yung nakasanayan ko kaya ito yung madalas kong ginagamit. Halos lahat na kasi ng libag na pwede mong makita sa motor, nalinis ko na lahat. Ito lang yung ginamit ko. Kaya sa mga gusto rin sumubok nito, bali tap nga pala tong ginagamit ko, panglinis talaga to ng kubeta. Bali kapag gumagamit nga pala ako nito, rekta ko lang yung binubuhos sa part na gusto kong paputiin. Tapos gagamit lang ako ng brush, bahagya ko lang yung kukuskusin hanggang sa maging light color tong blue. Wag nyo lang talaga ibababad ng matagal, malakas kasi ito makapagpakalawang ng mga bakal na part. Bali binanlawan ko na nga pala to ng tubig para maipakita ko sa inyo kung okay na ba itong mga nilagyan natin kanina. Mukhang natanggal na nga pala natin lahat ng libag nito kaya dito naman tayo sa may kabilang side. Kung ano nga pala yung ginawa natin dun sa may bandang CVT, ganun lang din gagawin natin dito. Rekta lang uli natin lalagyan yan itong top. Tapos pwede nyong ulitin ng 2 beses, siguradong puputi talaga yan kahit anong klase pang condition ng libag niyan. Yung mga sulok lang talaga yung kailangan natin kuskusin na maigi dahil minsan maputi kasi sa loob. Kaya nung nakita ko na nga pala na nag-light color na yung blue na nilagay natin kanina, binanlawan ko na nga pala ng tubig at ito nga pala yung naging resulta. Kaya nung nalinis na nga pala natin yung magkabilaang side, dito naman tayo sa pinakamalala, dito naman sa may bandang ilalim. Medyo makapal-kapal kasi yung nangingitim dito kaya medyo dinamihan ko na nga pala yung paglalagay ng top. Ito talaga yung pinaka nakakapagod sa pagbubuo, yung paglilinis. Pero dahil hindi naman natin to pwede isalpak ng ganito lang, mas okay talaga yung malinis lahat. Kaya nang natapos na nga pala tayo sa deep cleaning, sinikwat ko na nga pala tong center stand spring kasi tatanggalin natin to. Ito talaga yung isa sa nagustuhan ko sa mga scooter ng Honda, lalo dito sa Honda Beat. Kahit na matagal hindi natatanggal tong center stand, madali lang hugutin. Ganito kasi yung madalas nagiging sakit ng mga Mio, lalo na kapag hindi natatanggal yung ehe, kinakain na ng kalawang sa loob kaya hindi nahuhugot. Dahil medyo hinapon na nga pala tayo, itutuloy uli natin yung mga gagawin natin dito kay Project Bitoy. So ayun na nga, mag-update muna tayo para dito ngayon sa day 3 nito ni Project Bitoy.
So yun nga pala, nakondisyon na nga pala natin kanina yung makina, tapos sinabay ko na rin tanggalin yung mga namumong libag niya rito sa buong crankshell. Pero dito sa may batalya, hindi pa tayo dito nakapagsimula dahil medyo inaabot talaga tayo ng siyam-siyam sa paglilinis nito dahil ito talaga napakatrabahong gawin. Pero kahit pa paano naman, hindi siya ganun kapulido, pero masasabi mong pwede na dahil halos wala na rin naman siyang libag. So ayun, siguro bukas itutuloy natin yung mga gagawin natin dito. Ito, tatanggalan na natin ang pintura tong batalya para malinis na rin natin yung mga kalawang dito sa may mga gilid na part niya. Tapos i-repaint na rin natin yan. Kaya yun, sa mga nag-aabang na magiging resulta nito, abangan nyo bukas yung susunod na gagawin natin. Tapos yun nga, bago ko nga pala tutuluyang tapusin, konting update lang uli para dun sa ipapamana ko sa inyo na Honda Wave 110 Alpha, si Project Kalikasan. So this time, hindi na nga pala ako sa inyo manghihingi ng mga SS. Ang kailangan nyo na lang gawin after nyo mag-recharge at mag-read dito sa ipapakita kong laro, sabihin nyo na rin sa baba kung bakit kayo yung deserve na mapamanahan nun. Mas okay sana yun talagang walang-wala, pero gusto magkaroon ng sariling motor, kaya ipapakita ko na sa inyo yung laro na kailangan yung pag-registeran, right? So ito nga pala yung PHL Ruby, dito kayo dapat mag-reg at mag-recharge. So kung bago lang kayo dito, ang gagawin nyo lang ay syempre magre-register kayo, ilagay nyo lang dito yung napili nyong username, password, tsaka confirm password. Pag okay na yan, i-click mo lang tong register. So ayun, sa ngayon nga pala meron na tayo ditong pondo na umabot ng nasa 46k kasi medyo napapadalas yung pagkapanalo natin. Tapos ito nga pala yung mga larong dadatnan nyo dito sa PHL Ruby. Meron sila ritong Super Ace, Fortune Gem 2, Golden Empire, Sweet Bonanza, Pinata Wins, Mines at napakarami pang iba. So pumili na lang kayo kung ano yung gusto nyo laruin dyan na. So ito, try nating maglibang dito ngayon sa Super Ace. Check natin kung bebenasin tayo. So ito, napakadali lang laruin ito. Pipili lang kayo dito sa baba kung magkano yung gusto nyo laro. Pwedeng pa barya-barya. Ayan, may piso, may 2, 3, 5, 8, 9, 10. So nasa sa inyo yan. Dahil medyo malaki-laki na naman yung pondo natin, medyo taasan natin ang bahagya. Subok tayo ng kahit 500 bet. Tapos mag-auto spin na lang tayo para mabilisan na lang. Ayun, 150 agad. Ayun, mukhang i-scatter na agad tayo. Kaka-spin pa lang natin. Ay, may nakuha tayong libreng 10 free spin. Check natin kung buenas. 50 agad. Ayun, 300 naman. 16 bucks. Ayun, 600. Ayun, 100 naman ngayon. Ayun, 1-2. So, ganyan lang ka-basic, di ba? Mag-aantay lang tayo. 400. So ayan, sa ilang segundo na paglalaro natin, wala pang isang minuto, nanalo agad tayo ng nasa 4,250. Alright, doon nga pala sa mga nag-reg dito, lalo na doon sa mga nag-recharge. Sabihin nyo lang sa baba kung bakit kayo yung deserve na mapamanahan natin nung binuo natin na Honda Wave 110 Alpha, si Project Kalikasan. Then abang lang kayo, malay nyo kayo yung buenasin doon, right?